Hello guys! Welcome back to my channel at maganda po ang topic natin ngayon. Ano masasabi ni Kuya John sa channel na The Retail Fund Manager PH? Pag-usapan po natin, pero bago ang lahat, disclaimer lang po, no? Matagal na po akong hindi nakakapanood sa kanya, mga 1 year na po. Pero nothing personal kasi in general hindi na po ako masyado nanonood mga content creator kasi medyo nabawasan po ng time si Kuya John. Medyo busy po talaga sa career. Ayun na po at diretso na po tayo. Ito po ang basa ko sa galawan ni TRFM. Number 1 po, I feel very solid po ang framework na sinishare po niya, no, sa kanyang mga viewers, no. Ito ang style po kasi, ang basa ko ito, diversified dividend paying stocks po, no. Diversified ang portfolio mo, lahat po yan ay dividend paying stocks na maganda ang fundamentals at wala pong nakikitang obvious na red flags. Ayan, no? At para lang po sa akin, bagay na bagay po ito, no? Regardless kung anong klaseng stage ka sa investing, no? Kung beginner ka man, season ka man, experience ka man, thunders ka man, or kahit bagay na bagay po ito, no? Diversified dividend investing is great. Kasi po mga companies na nagbibigay ng dividends, most probably po, magaganda ang cash flows po niya, no? Sign po ito na maganda yung company, no? Maganda ang company kasi may extra cash. Sino ba mas magandang company, may extra cash o yung wala? Okay? And I feel this will work for a very long period of time. Kahit anong market condition, kay bull man yan, kay bear man yan, kay sideways man yan, kay upside down man yan, gagana po ito. At receiving dividends feels good po talaga in general. Kasi ang problema po talaga, no, napapansin ko po sa mga kaibigan ko, kakilala ko, marami po ang nagkukwit sa investing after some years na, 3-5 years, nagkukwit na po. Pero pag kayo po nakaka-receive kayo ng dividends po, no, ang sarap po ng pakiramdam, no? Tapos yung dividends po palaki ng palaki. So ang nangyayari po, napapatagal, tumatagal po tayo sa ating pag-i-invest. Inaabot tayo ng taon, decades, at nagko-compound po ang wealth natin kasi motivated po tayo. Yun po ang kagandahan po, no? And for me, no, ang suggestion ko lang for many investors po, no, wag na po tayo masyadong magpaikot-ikot pa, mag-wander around, maghanap-hanap pa ng ibang style. Napaka-solid po ng style po na ito. Kaya maganda ito talaga ang tumbukin po natin. And number 2, tinuturo po niya, diversification. Although ako po ay concentrated investor pero kasi may iba naman po akong purpose, no? Ayan. Pero kung pera-pera lang talaga, maganda po talaga itong diversified. For most people, no, 99% ng tao talaga, I think, no, dapat talaga nagda-diversify po kasi medyo chill po yan. Ang ride nyo po kasi, yung daanan po ninyo, yung journey po ninyo sa investing, mas smooth po, no? Ayan, nakukuha po ba natin smooth, no? Kasi total po, lahat naman po yan, dividend paying stocks, malamang po 80-90% na madadali mong stocks, magagandang kumpanya. Sumablay ka man sa konti, no? Mahihila po yan pataas. So, hindi ganun medyo relax talaga ang magiging journey mo. Walang ka-stress, no? Ayan, and I feel, no, itong style po na to, kahit na diversified po siya, no? Dahil nga puro po ito, dividend paying stocks, no? I feel, sa akin lang naman po, no, hindi ko po ito mababak ng data, pero kung konting high level math lang po, feeling ko po kayang-kaya 10% compounding every year. Bakit ko nasabi? Isipin mo kung nakabili ka ng isang stocks, no, na nagbibigay ng 5% dividends, no, every year, and then lumalago siya ng something like sabihin mo ng 6% every year, 5%, 6% every year, lumalago siya. So pag tinotal mo yun, 11 po yun, 10-11%. And yung ganong growth na 5-6% every year, medyo reasonable po yun. Hindi na po kakaiba po yun. Kayang-kaya po maabot. So parang 10%, napakagandang return po ng 10%. Lalo na kung nagko-compound ka consistently, ang laking bagay po niyan, no? Pag pinagtyagaan mo na ilang taon, after 10 years, ramdam mo na yan. At lalong tumatagal, naku po, ayan, yayaman po tayo dito. Dahil po dito, no, I feel si TRFM din po, no, dahil nga diversified, no, nagiging comfortable siya na pumasok, mag-experiment, pumapasok siya kahit mga small caps, mid caps, kahit anong caps pa yan, napapasok po niya kasi diversified. So, nandun po yung freedom to do that, no? At gusto ko po sa ginagawa po niya yung rational reminders. Napakaganda po ito kasi po, guys, huwag po kayo makukulitan kahit na paulit-ulit po.
Kasi ako po, kahit ako po, no, yung mga videos nila, Warren Buffett, nila Charlie Munger, pinauulit-ulit ko kahit napaka-basic, inuulit ko po talaga. Kasi gusto ko nare-remind ako. Pag hindi ako nare-remind, minsan naliligaw po ako ng landas. So yun po, no, stay diversified. Yun, lagi niya po sinasabi sa kanyang mga videos po, no. Focus on cash flows, napakaganda. And fundamentals, no. Tapos, titingnan mo kung may red flags, lalo-lalo yung mga debt. Ito po talaga yung mga lagi niya nare-remind, no, sa kanyang mga videos, and I feel this is very, very good. At gusto ko rin nun, may mga news coverage din po siya, no. Ayan, very, very helpful po ito, no, na alam natin ano nangyayari sa stocks, no, updated tayo sa mga bagay-bagay na nangyayari, impact, ganyan, negative man, o positive, no. Pero of course, no, nice to know lang naman yung mga ito, no. Kung nakabili kasi tayo ng magagandang stock, alam naman po natin pag maganda yung company, maganda yung management, alam naman natin good things will happen, good news ang mangyayari. Mas malamang po, mas marami ang good news kesa bad news. Okay. At ito po, ang number 5, ito po yung pinakagusto ko po sa lahat na ginagawa po niya. Very, very responsible po na pagko-cover po ng pagbablog about investing in stocks. Bakit? Kasi walang hype. Walang hype, no? Kung tingnan po ninyo yung kanyang channel, no? Hindi niya talaga hina-hype, no? He's not trying to be popular by hyping stocks po, no? Dinidiscuss lang yung fundamentals at kung may bad signs, kung may red flag, didiscuss niya, no? Pero hindi kanya bibigyan ng valuation at hindi niya sasabihin talaga exactly ano ang dapat mong gawin. Hindi niya talaga sasabihin, no? Kasi sa dulo, bibigyan kanya ng 3 scenarios ng growth. Ano ko, 3 ba? 4, no? Yung mga scenarios ng kung anong klaseng growth, zero growth ba, moderate growth o high growth, no? At bibigyan kanya ng mga fair value for each. Pero po, kung ano yung sa tingin niya magiging growth ng company, hindi niya po sinasabi. This is an exercise po para sa viewers and audience. Kasi po pag tayo po nag-i-invest, very important po yung sarili po nating conviction at yun po ang iniiwan niya sa ating lahat na may assignment po tayo. Kumbaga tinutulungan lang tayo mag-umpisa pero dapat tatapusin po natin. Hindi po pwede na iaasa natin sa vlogger, iaasa natin sa content creator, yung investing natin. And yun po yung ginagawa niya. No? Hindi, ayaw niya po maligaw yung mga tao na nag-i-invest tayo dahil na-recommend. No? So gusto niya, assignment mo yun. Kung gusto mo, assignment mo yun. Kung gusto mo siya talaga. Basta siya, sasabihin lang niya yung fundamental. Ano yung magaganda, ano yung mga pangit, tapos bahala ka sa life mo. Okay? Ayan, okay? Number 6 po, no? Ito, dito ako napapadalas yung nood dati nung bago-bago ako sa channel niya. Kasi tuwan-tuwa po ako dito. Kasi pag mga BS talaga, kino-call out po niya. Ayan. Kasi marami pong BS talaga na information na investing. Grabe po. Pag nagkaroon po tayo ng konting interest, ang dami pong BS, no? Na ang hirap pong i-weed out for beginners, no? And actually, you need to unlearn many things, no? Na naririnig po natin sa napakaraming tao. Ang dami po, kahit na akala nyo ang gagaling, pero ang dami pong BS na sinasabi po dyan. So, kino-call out niya lahat ng BS na sa tingin niya ay BS, no? At give you things to avoid and he is helping people to save time na wag na tayo mag-aksaya ng panahon sa mga bagay na BS naman, okay? And for beginners, ako po, no? Siguro ito ang summary ko po dito. For beginners, I think it's very, very solid to follow yung framework na tinuturo po niya. Kasi po, stock market is very, very noisy. Ay, grabe po. Hindi ko po ma-express. Minsan gusto ko talagang, gusto kong ipagsigawan. Yan, dami ng noise at BS na information po sa stock market. Misinformation, no? Ayan Pero, so, ito, maganda talaga ito. Para avoid mo na. Ang daming kung ano-anong kalokohan. Ito na. Mag-dividend investing ka na lang and diversified ng magagandang stock na walang red flags, no? And TRFM approach is very, very solid. Again, no? Diversified portfolio ng dividend-paying stocks with good fundamentals and no red flags. And extra discussion lang po, no? Kuya John, hindi mo pa napapansin na parang harsh, no? Si TRFM, no? Sa yung mga investing style na hindi katulad nung ginagawa niya o sa ibang style po, katulad ng active trading, mga crypto, medyo parang harsh yung opinion niya po, no? Ano ba masasabi niyo po dito? I feel, no, ako po personally, ang basa ko po dito sa galawan niya pong ito, I feel, no, dahil po retail investor, yun na ang channel retail fund manager, diba? So retail investor po ang target audience. Ibig sabihin retail investor, yung tayo na tao, masa, no? Hindi institution, no? Retail, tayo lahat. So I think, no, nandun yung desire niya to protect
people. Gusto niya talaga i-protect yung mga tao na huwag kayong mag-aksaya ng panahon dito at huwag na kayong masaktan pa sa mga bagay na mahirap talaga, no? Ayan, kasi po talaga, to be honest with you guys, mas madali po talaga mag-fundamental analysis at mas madali po ang dividend investing kaysa po ibang style, and it is much safer, it's a much smoother ride. So, yun po, no? Yun po ang masasabi ko po. Kaya siguro ganon ang nangyayari. And this is another channel na kung minsan parang tinatamad na akong gumawa ng video kasi may mga channel na ganito, no? Kasi katulad nila TRFM, nila Tita Glo, no? Nila Investing PH, they are giving a lot of value na sa viewers. So, ako po, I'm trying to find my place kung saan ako lulugar na hindi nila na-discuss. So, ngayon parang ang gusto kong lugaran, no? Gusto ko lang magturo ng mga things na theoretical, mga theory about investing and explaining things. So, yun yung nakikita ko maging path ko. Kasi these channels, they are giving people a lot of value na po. At yun po, take 2 po ito kasi kanina walang audio, pambihira. Nakailang take ako doon, yung pala wala pa rin audio yung na-upload ko. So, sorry guys. At salamat po sa nag-call out. Disclaimer, like, share, subscribe. To God be the glory. God bless. Happy investing. Bye-bye.